So, yun na nga, no, magandang araw sa inyo lahat dyan. Dito pa rin tayo sa Davao City. And, yun, may mga nababasa ko kasi akong mga comment sa comment section ng mga post, no, about sa INC rally dyan sa Grandstand, Carino Grandstand sa Manila. May mga nasasabi na mga kakamping, actually, no, kakamping ko sila, mga dilawan, yan, mga pinklawan kung tawagin, na kapag ka daw, hindi daw pwedeng bumaba si Bongbong Marcos or hindi pwedeng pababain si Bongbong Marcos, no, nitong rally ng INC. Kasi pagbababa daw si Bongbong Marcos, sino daw ang magiging presidente, sino daw papalit, di ba? So ibig sabihin wala talaga sa option nila itong si BP Sara Duterte. Like, hindi na talaga ito kinoconsider na magiging next president of the Philippines, magsasucceed sa mapapababa or bababang si Bongbong Marcos. Well, so ngayon tinatanong nila, no, siyempre kahit di ba natin sinagot sila sa comment section, pero siyempre tatanong nila, di ba, na sino ang papalit kay Bongbong Marcos if ever na bababa ito sa posisyon, sa pwesto. So siyempre sasagutin ko, si VP Sara Duterte, may iba ba, di ba? Is there any other na qualified sa posisyon? Of course, it's Sara Duterte. Oo. So ngayon tatanungin naman tayo, bakit qualified? Ba't mo nasabi si Sara Duterte? Ano meron sa kanya? Okay, so syempre ano tayo, no, medyo holistic yung ano natin dyan, response, like yung makatotohanan. Ibig sabihin is hindi yung pabalang, no, kagaya ni Claire Castro. So ganito yan. So malay natin, seryoso pala yung mga yun natatanong, bakit si Sara Duterte, anong meron sa kanya, anong mga qualifications meron sa kanya, bakit mo nasabi na pasok siya as next president. Okay, so VP Sara Duterte ay napakabata pa niya, no? Like 40 years old pa lang siya. 40, nasa 40s pa lang siya. Sabihin, ano siya, physically fit. Oo. Tapos matalino kasi abogada. Oo. Tapos nanggagaling din siya sa pamilya ng mga politicians. Ibig sabihin, gamay na niya ang pamamalakad sa bansa or sa gobyerno. And of course, ano siya, matagal din siya naging mayor, ha. So naging executive, executive officer o ano pagtawag dyan, basta head of state siya, no, ng Davao City. So for 3 consecutive years or 10 years or 9 years, basta ganun, no, 3 termers ganun as mayor. So ngayon ang tanong dyan ay meron ba siyang nagawa as mayor? So ang sagot naman dyan is napakadami. Dami niya nagawa sa Davao City. Kung tingin nyo is ang Davao City, no, hindi siya tingin kasi hindi naman opinion kumbaga ang pagiging progressive ng Davao City is hindi siya opinion. It's about based on facts. No? So, Davao City, sa medyo nakakaalam, ano siya, fourth most competitive city in the Philippines, next to Quezon City, City of Manila, Makati, ang Davao City sa panahon ni VP Sara Duterte. So, talagang marami siyang award na nakuha, no? Like, Hall of Famer ba tawag dun sa palagi-lagi na lang? Hall of Famer ba yun? Or yung Grand Slam awardee ang Davao City when it comes to children's city friendly, children's friendly city, Davao City. And of course, ang Davao City ang laging nananalo dati, no, sa kanyang panahon as most outstanding PNP, no, sa buong Pilipinas. Basta pinakamagaling na PNP sa buong Pilipinas ay ang Davao City. So napakabilis ng aksyon and napaka-visible ng mga kapulisan, napaka-active, napaka-responsive. Ano pa tawag diyan, no? Grabe yung kailangan, ano, yung aming kapulisan, police visibility sa Davao City, talagang natatrabaho sila, no, during sa term ni VP Sara Duterte as mayor. And wala rin naririnig na or walang na itatala na human rights complaint against Davao City police officers. So, rason kaya Davao City is the most outstanding PNP sa buong bansa. So, dalawa lang ang pagkakalam ko na talaga nakakuha ng ganyang award record ng kapulisan ng PNP. So, Davao City and Marikina City. Pero Davao City ang pinakamarami. Ano pa ba? Clean City, Davao City pa rin, no? Tapos top 10, pasok sa top 10 richest city in the Philippines in terms of assets. And yun na nga, number 5 naman siya sa wealthiest city in the Philippines. Diba? So, ang daming award na nakuha ang Davao City under the watch of VP Sara Duterte. So, yung mayaman ang Davao City. Grabe. So, pinaganda niya yung underground cabling system. That's VP Sara Duterte. Kanyang ano yan, kanyang trabaho yan. Award,
Proyekto niya ho yan, no? Yun ho ay kanyang gawa, initiative. Ayan, bunga yun ang kanyang katalinuhan, brilliant mind and ideas, na kaya naman palang maging underground cable system or magiging headwire or magiging wireless, no? Yung isang main avenue, kahit public places ito, no? Pwede naman palang maging ano, yung kumbaga, you don't need Ayala, you don't need Mega World, you don't need any private sectors, no? Para lang magkatikim ang isang syudad ng underground cabling system, di ba? So, hindi kailangan pala nun. So, ano lang, sapat lang talaga na tamang paghawak ng pera sa bayan, ng lungsod, para maka-provide or para maka-afford ng ganong world-class na project, di ba? Very ambitious man tawagin para sa iba, pero sa Davao City, walang imposible. Kasi nga, basta Duterte, magagawa ho nila yan na pagandahin ang isang syudad. Siyempre, safety and security. Alam niyo ba na ang Davao City is infested to ng mga rebelde, mga NPA. Pero sa loob lang ng ilang taon ba yun, ay napatanggal ni VP Sara Duterte, no? Na-eradicate niya ang insurgency problem sa Davao City. So, nagiging kami, insurgency free na ang Davao City sa kanyang pamamahala. Di ba? Ang galing. Ganyan ang VP Sara Duterte namin dito. Pero of course, ito ang pinakamahalaga, most of all, most importantly, bakit siya deserve na maging presidente next to Bongbong Marcos, no? Kapag bababa na ito si Bongbong Marcos or mapapababa na siya ng mga taong bayan, makaladkad, pira-pirasuhin siya, lasug-lasugin. So, ang upong presidente ay si VP Sara Duterte. Siya ang pinaka-deserving. Bakit? Kasi nga, hindi siya kurakot. Bakit nasabing hindi siya kurakot? Bakit hindi kurakot? How sure are you, mga taga Davao, na hindi kurakot si VP Sara Duterte? Kasi, anong proof namin hindi siya kurakot? Walang utang ang Davao City. Oo. Merong utang na more than 1 billion pesos noong 2016. Basta nung si VP Sara Duterte ay naging naging mayor sa Davao City. Yan, hindi siya, nung bago siya umalis ng Davao City, bago siya lumabas ng kanyang opisina, ay kanya talagang siniguro na ang Davao City is debt free. Di ba? So ngayon, si Bongbong Marcos baliktad. Oo, walang proyekto, puro utang, pero ang daming utang. Yun pala, kasi ubos halos wala na siyang makurakot kasi sa bayan ng Pilipinas, sa kaban ng bayan ng Pilipinas. Kasi wala nga pera, ubos na nga sana ninanakaw nila sa lahat, naghahati-hati ang mga buhaya sa budget ng Pilipinas, yung mga congressman, mga cabinet secretaries, di ba? Lahat pa ng maraming agencies. So, pinaghati-hatian nila ang pera ng taong bayan, kaya wala silang makukurakot. Kaya ang ginagawa ni Bongbong Marcos, utang ng utang ng utang. Lagi na ang utang. So, para saan? Hindi para papagawa ng proyekto, kundi para pang bulsa, para pang secure sa kanilang future, no? Kahit para after 2028, para mapanatili ang kapangyarihan, kasi ang pera ng bayan na sa kanilang bulsa. So, sila yung may kakayahan na mag-fund ng mga next na ibubutong presidential campaign, no? Parang ang pupunduhan, bibilhin siguro 10,000 per boto. Okay lang yun kasi meron silang 10 trilyon na nanakaw sa Pilipinas, di ba? So, VP Sara Duterte is different, no? Very opposite sila kay BBM. Kasi si BBM utang ng utang para kurakutin. Pero kay VP Sara Duterte, hindi sila nang sasayang ng pera ng bayan. Kundi talagang ito'y spend wisely talaga siya. Kaya to the point na nakatipid ang Davao City. Like for example, yung aming mga public transport terminal namin dito, hanggat hindi pa naman siya ganun kabulok. Like luma na siya, totoo. Pero safe pa naman siyang gamitin. Hindi pa naman siya nasisira kahit alam bagin yung dumaan, di ba? So, isa lang yun, for example, no? So, yung syudad namin, hindi talaga siya ganun kaliwanag kumpara sa ibang syudad. Although, wala pa ko naipuntahang ibang syudad sa Pilipinas na mas maliwanag kumpara sa Davao City. So, yun, isa yan sa, nagtitipid ang Davao City when it comes to spending, no? So, mga liabilities, masyadong minimize yung mga liabilities ng Davao City. Kasi more on spending sa mga mas may kabuluhan, mas kapakipakinabang. Kaya to the point, dumating sa punto na nakatipid ang Davao City, nakapagbayad ng utang at walang utang, no? And grabe ang galing din ni Basti Duterte kasi na-maintain niya ang status ng Davao City as debt-free city. Di ba? So, Davao City ang benchmark pala, no? Pagdating sa mga underground cabling system, ginaya ng Iloilo City, ginaya ng Pasig City, ginaya ng somewhere in Cebu yata, no? Cebu City, I don't know. So, pagdating naman sa debt-free city, Davao City is the benchmark pa rin, leader, role model. Gumaya ang Cebu City, naging debt-free ho siya nung sa time ni sino yan, Mike, kalimutan ko na, Harama.
Kaso nga lang, nung natanggal si Mike Rama, nung sinuspindi siya ng, siyempre, pagbangag ba naman ang presidente, low bidder sila. Kaya tinanggal yung mayor at pinalit ang vice mayor ang humalili as mayor. So yun pala ay kapatid ni Gwen Garcia. So yun, nagkaroon na ng utang na 80 million. O, diba? So hindi na maintain yung debt-free city ng Cebu City, nagkautang pa ng 80 million. Yun na nga yun. So, next naman ang Pasig City daw ay debt-free na rin daw sila. So, congratulations sa mga taga Pasig City. Kahit paano no, magaling si Vico Soto. Pero yun nga lang, ano pa siya, may impluwensyahan pa siya ng mga kurakot ng mga tiyuhin niya. Okay, so yun po yung rason bakit si Bibi Sara Duterte ay most qualified na magiging presidente. Papalit siya sa bangag na presidente natin ngayon na si Bongbong Marcos kasi Davao City, pinagyaman niya, no? Mayaman ang Davao City sa time ni Tatay Digong. Oo. Pero mas lalo pa niyang pinayaman no, sa kanyang kapanahonan. And of course, Davao City is the safest city sa time ni Tatay Digong. Na-maintain ho yun ni Bibi Sara Duterte. Safest city ang Davao City. Cleanest city rin ang Davao City sa time ni Bibi Sara Duterte. Diba? So talagang meron na siyang napatunayan. At si Bibi Sara Duterte talagang meron siyang prinsipyo. Hindi talaga matatawaran. Hindi pwedeng mabili ng pera. Kita niyo naman, di ba? Kahit pa pira-pirasohin siya ng mga demonyo ng mga bangag ng mga administrasyon nila Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, wala siyang pakialam. Basta isiwalat niya, no? Kahit pa ipapagurgur pa siya, wala siyang pakialam. Basta kaya mali is mali. Ganyan ang Bibi Sara namin Duterte. Kapag may kasalanan ka, talagang mapapalo ka sa puwit, gano'n. Gagarotihin ka talaga, madidisiplina ka, may kalalagyan ka talaga kapag ka law, ano katawag dito? Law violators, gano'n. Kaya Sara Duterte ang most qualified. Of course, siya naman kasi siya ang vice president, ala naman si Leni Robredo, ano sa Naga, nagwawalis, di ba? Paano nga man si Rizal Tiveros, hindi rin pwede yun, kasi ano yun alam niyo na, di ba? Hindi na kailangan bobo si Rizal Tiveros, so nagpapanggap lang na kunyari matalino pero hindi nga niya alam yung yung guilt is personal. Oh. Di ba? So bobo si Sara si Rizal Antiveros, nagpapanggap lang siya kunyari matalino ganun, pero hindi. Oh, si Dilima, nako, baka lahat ng mga PSG, mga presidential guard, di ba? Tama ba? PSG presidential security guard, baka jowain niya lahat, kawawa yung mga pamilyado na. Oh, masisira pa ang pamilya. 'Di ba? Sino ba ipapalit? 'Di ba? Siyempre si Sara Duterte kasi subok ng mayroong napatunayan sa kanyang pagiging service government service, government employee sa pagiging public servant, gano'n, no? So that would be all. Thank you for watching. So bakit si Sara Duterte? Search na lang dyan sa Wikipedia, marami dyan, no? Kung ano ang kanyang mga nagawa, achievements.